So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalaristayan. Pag-usapan natin itong bagong problema ni Pipi Sara. Kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman na itong si Pipi Sara kinasuhan ng NBI patungkol doon sa death threat na sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi naman talaga may pagkakaila na talagang ginawa ni Pipi Sara yan na pinagbantaan niya ang ating presidente. Talagang may ebidensya yan. Pero itinatanggi yan ni Pipi Sara. Ngayon, etong NBI, natapos na investigasyon, nag-file na ng kaso doon sa DOJ. At ang kaso na to ay inciting to sedition. Ngayon, problema na naman ito para kay Pipi Sara. Kasi imbis na nakapokus na lang sila sa impeachment niya, panibago pa tong kaso at hiwalay ito na kaso sa impeachment na kakaharapin niya. Ibig sabihin, yung focus niya, mahahati talaga. Imbis na sa impeachment lang, malamang talaga sa alamang sasabay itong panibagong kaso niya na sinampa ng NBI. Alam niyo mga kababayan, ang maganda rito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, walang sinisino-sino, walang padri-padrino, walang palakasan. Isipin mo, Vice President sinampahan ng kaso, 'di ba? Vice President pinagsisilip ngayon yung mga ginagawang kabulastugan. Oh, saan ka naman nakita ang ganyang gobyerno? Dito lang kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya kinukonsinti yung mga kabulastugan na ginagawa ng mga politiko na hindi kayang ipaliwanag kung saan napupunta yung kanilang pondo. Kaya etong ginawang pagsampa ng kaso kay BP Sara, panibagong problema talaga to sa kanilang kampo. Ayan. Ito, mahaba-haba tatakbuhin nito. Sigurado yan. Parang impeachment din yan. Kailangan niya rin ng mga abogado na mag-a-attend dito sa hearing ng kaso niya na to. Sa tingin ko, magiging kasabay ito ng kaso niya sa impeachment. Kaya, good luck na lang talaga kay BP Sara kung malulusutan niya itong mga kaso niya. O, ngayon, sa tingin ko nga, may dadagdag pa dyan yung plunder, di ba? Yung plunder case, sa tingin ko may magsasampa rin yan. Yan, mabigat din yan. Walang piyansa yan, sa tingin ko ha. Kung di ako nagkakamali, walang piyansa ang plunder kasi yung kay Erap dati, nakulong talaga siya eh. O, yan ngayon yung mga kakaharapin ni BP Sara ngayong 2025. Kaya tingnan natin kung makakaya niya ba. Kasi ito, stress to. Hindi biro-biro yung stress na makukuha mo kapag ikaw yung may mga ganito. Kahit sino ba naman eh. Kahit Vice President pa yan, kahit tayo lumagay sa kalagayan ni BP Sara, kahit Vice President pa tayo, kapag tad tayo ng kaso, kapag kinukutsa tayo ng kapwa natin Pilipino, may stress ka rin talaga. Kasi syempre, tao rin yan. Tao rin yan. Halatang halata talaga na i-stress na si BP Sara. Kinakabahan na rin niya. Kasi bakit? Tingnan niyo yung press con niya. Nagpapakita lang siya na relax siya, di ba? Nagpapakita siya na okay lang siya, patawa-tawa pa siya. Pero deep inside, kinakabahan na yan. Ninenervyos na yan. Kasi bakit? Hindi ganyan si BP Sara. Hindi siya ganyan. Dahil ang tunay na BP Sara ay palaban. Ang tunay na BP Sara ay talagang matindi sumagot. Ang tunay na BP Sara ay maanghang yung bunganga sa mga kalaban. Pero nung nagpa-press con siya nung nakaraan, Biyernes ba yun o Sabado, hindi ko na matandaan. Di ba? Nagpa-press con siya. Wala, tahimik. Tahimik. Nagpapatawa na lang. Di ba? Halatang ninenervyos. Iniiwasan na lang niya talaga magsalita ng mga iniiwasan na lang niyang uminit ang ulo niya kasi pag uminit ang ulo niya, makakapagsalita na naman siya ng hindi maganda at baka maidagdag na naman sa kaso niya. Kasi bunganga niya ang nagpahamak sa kanya. Nakaka-disappointed nga ito si BP Sara, parang hindi abogado kung mag-isip, no? Kasi pag abogado ka, bawat lalabas sa bunganga mo, dapat iniisip mo. Hindi nabutasan siya eh. Kaya ngayon may impeachment siya. Panay banta niya, hindi niya ba alam yung pagbabanta? May kondisyon man yan o wala, pagbabanta yan, hindi niya ba alam sa batas yun? Alam niya yan kasi nga ako, nabasa ko rin yan. Hindi ko lang matandaan kung anong particular na numero ng batas na yun, pero alam ko yun. Kapag nagbanta ka, may kondisyon man yan o wala, bawal yun. Halimbawa, asawa ko, maglaba ka, pag hindi ka naglaba, papatayin kita. Yun, masama yun, bawal yun. Yung mga ganon, naku, bawal yun. Yung ginawa pa ni BP Sara, mas bawal yun kasi presidente, first lady, tsaka
Speaker of the House ang pinagbantaan niya. Nako, laking problema talaga to kay BP Sara, sa pamilya Duterte at sa mga supporters nila. Kaya good luck na lang talaga sa kanila ngayong taon na to. Tingnan natin kung makakayanan nila. Pero marami nagsasabi, hindi raw talaga ito malulusutan ni BP Sara kasi mabigat ang ebidensya. Kaya ang pinapayo nga sa kanya, dapat mag-resign na lang siya para hindi na lumaki yung problema niya, para hindi siya matutuluyang mapahiya. Kasi bakit siya mapapahiya? Dahil kapag pumasok na, nagsimula na ang impeachment trial sa Senado, uungkatin na yung mga bank account nila. Baka pati yung mga pamilya niya, sila Duterte, dating Pangulong Duterte, madamay mga kapatid niya. Yung mga bank account nila, papahalungkat yan ng prosecutor. Di ba, nagpa-press ko na nga si Congressman Joel Chua na papabuksan yung mga bank account nila. Kaya marami sasabi na dapat mag-resign na lang si BP Sara para hindi na mabuking kung meron mang dapat mabuking sa kanila. Kasi gaya yan kay President Erap dati, nung nag-trial, ang daming nabuking ng mga sinasabing mga kayamanan daw niya. So, yan. Yan ang nakikita natin. Dapat mag-resign na lang talaga si BP Sara. Mag-resign na lang siya para sa ikatatahimik talaga ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang, pamilya lang nila nagpapagulo sa Pilipinas. Pamilya nila ang nagpapawatak-watak sa mga Pilipino kasi hindi makapaghintay ng panahon nila para makabalik sila sa pwesto. Bakit kailangan nila mang-agaw? Aagawan pa nila isang presidente na pinakaminamahal ng tao. Tandaan natin ha, si PBBM, 31 million yan. Si Duterte, 16 million lang yan si dating Pangulong Duterte. O, ibig sabihin, mas mahal ng Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya tingnan natin, mga kababayan, mga kapalarista, kung malulusutan ba ni BP Sara at ang pamilya Duterte etong mga problema na dumarating sa buhay nila. So bago tayo matapos, huwag niyo po kalimutan, please subscribe po dito sa ating bagong-bagong YouTube channel at paki-share po itong live na video natin to para marami tayong matiran ng impormasyon. Salamat po.